Ako si Danilo, 48 anyos at mahigit 3 dekada na akong nangingisda. Dito na ako lumaki sa isang maliit na barangay sa Quezon. Simula pagkabata, dagat na talaga ang buhay ko. Dito ako kumikita, dito ko pinapakain ang pamilya ko, at dito ko rin naranasan ang mga bagay na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin kayang ipaliwanag. Marami na akong pinagdaanan sa dagat, malalakas na bagyo, malalaking alon, mga gabing halos hindi mo na makita ang pampang, at ilang beses na rin akong muntik mapahamak. Pero sa lahat ng nangyari sa akin bilang mangingisda, may isang karanasan akong hanggang ngayon ay hindi ko makalimutan. At kung hindi ko mismo nakita, marahil hindi rin ako maniniwala kapag may ibang mangingisda ang nagkuwento sa akin. Nangyari iyon isang gabi habang nangingisda kami ng kaibigan kong si Lando. Maganda ang panahon noon, tahimik ang dagat, mahina ang hangin, kaya akala namin magiging normal lang ang gabing iyon. Hindi namin alam na bago matapos ang gabi, may makikita kaming isang bangka sa gitna ng dagat na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maintindihan kung saan nanggaling. Ito ang nangyari. Mangingisda ako mula pa noong bata ako. Lumaki ako sa isang maliit na baybaying barangay sa Quezon. Sanay na ako sa dagat, sa malalaking ahlon, sa malakas na hangin, pati sa mga gabing halos wala kang makita kundi langit at tubig. Kaya hindi ako madaling matakot. Pero may isang gabi na hanggang ngayon, kapag pinag-uusapan namin ng mga kasamahan ko ang tungkol sa pangingisda sa gabi, hindi ko maiwasang maalala. Nangyari iyon bandang 11:00 ng gabi. Panahon iyon na maganda ang dagat. Mahina ang hangin at halos pahtag ang tubig. Kasama ko ang isa kong kaibigan na si Lando. Dalawa lang kami sa maliit naming bangka, mga ilang kilometro na ang layo namin sa pampang nang patayin namin ang makina para maglatag ng lambat. Tahimik, sobrang tahimik. Ang tanging naririnig lang namin ay ang paghampas ng maliliit na alon sa gilid ng bangka. Makalipas ang ilang minuto, may napansin si Lando. Dan, may bangka. Tumingin ako sa direksyon na tinuturo niya. May maliit na ilaw sa malayo. Parang ilaw ng gasera. Akala namin ibang mangingisda. Normal lang iyon sa lugar namin. Pero habang pinagmamasdan namin, napansin naming hindi gumagalaw ang ilaw. Nandoon lang. Lumipas ang halos 10 minuto. Hindi pa rin gumagalaw. Sabi ko kay Lando, baka nakaangkla. Hindi na namin pinansin. Ipinagpatuloy namin ang paghila ng lambat hanggang sa biglang nawala ang ilaw. Parang pinatay. Maya-maya, narinig namin ang tunog ng isang makina. Mahina muna, papunta sa amin. Napatingin kami sa likuran. May isang bangka at mas nakakagulat, parang eksaktong kapareho ng maliit naming bangka ang itsura nito. Madilim ang bangka, walang ilaw. May isang taong nakaupo sa unahan. Hindi namin makita ang mukha. Akala namin ibang mangingisda na lumalapit, kaya sumigaw ako. Hoy! Walang sagot. Sumigaw ulit si Lando. Wala pa rin, pero patuloy na lumalapit ang bangka. Hanggang sa nasa ilang dipa na lang ang layo. At doon namin napansin ang isang kakaibang bagay. Walang taong nagpapatakbo nito. Walang nakahawak sa makina. At higit sa lahat, walang alon na nagtutulak dito. Parang kusang gumagalaw. Napatigil kami. Hindi na kami nagsalita ni Lando. Tapos biglang huminto ang bangka sa tabi namin. Tahimik, walang makina, walang ilaw, at wala na rin ang taong nakita namin sa unahan. Lumapit ako ng kaunti. Doon ko nakita ang pangalan na nakasulat sa gilid ng bangka. Pangalan ng isang lumang bangka, pamilyar sa akin. Dahil kilala ko ang may-ari. Matagal na siyang hindi nangingisda. Namatay siya ilang taon na ang nakalipas matapos maaksidente sa dagat. Hindi ako makapaniwala. Sabi ko kay Lando, umalis tayo. Sinubukan niyang paandarin ang makina, ngunit ayaw talaga. Doon na kami nagsimulang kabahan. Habang sinusubukan niyang paandarin ang makina, may narinig akong tunog mula sa kabilang bangka, parang may humihila ng lambat. Tumingin ako. May isang lalaki na nakaupo na pala roon. Hindi ko nakita kung saan siya nanggaling. Nakatungo lang siya, nakasombrero, at basa ang damit. Hindi siya gumagalaw. Sabi ko kay Lando, huwag kang titingin. Pero huli na. Napatingin na siya, biglang sinabi ni Lando, Dan, ano? May tao ba talaga dyan?
Hindi ako sumagot. Dahil sa totoo lang, hindi ko na rin alam kung tao pa ba ang nakikita namin. Biglang tumingin sa amin ang lalaki. Hindi ko nakita ng malinaw ang mukha niya, pero nakita kong itinaas niya ang isang kamay. At itinuro niya ang likuran namin. Napalingon kami. Wala. Nang bumalik ang tingin ko sa kabilang bangka, wala na rin siya. Kasabay noon, biglang umandar ang makina namin. Hindi na namin hinintay ang anumang susunod na mangyari. Diretso kaming bumalik sa Pampang. Hindi kami nag-usap habang naglalayag. Pagdating namin sa barangay, madaling araw na. Ikinuwento namin sa ilang matatandang mangingisda ang nangyari. Akala ko pagtatawanan nila kami, pero walang tumawa. May isang matandang mangingisda na matagal na naming kasama ang nagsabi, "Baka hindi kayo dapat pumunta roon." Tinanong ko kung bakit. Sabi niya, maraming taon na raw ang nakalipas. May isang mangingisdang nawawala sa mismong bahagi ng dagat na iyon. Hindi na raw nakita ang katawan. Ang natagpuan lang ay ang kanyang bangka. At ang pangalan ng bangkang iyon mismo ang nakita namin. Simula noon, hindi na ako pumupunta roon kapag gabi. Hindi dahil natatakot ako sa dagat. Dahil ang dagat, alam kong may panganib. Ang kinatatakutan ko ay iyong mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng isang mangingisda kahit ilang taon pa siyang mabuhay sa dagat. At hanggang ngayon, kapag may ibang mangingisdang nagsasabing may nakita silang maliit na ilaw sa gitna ng dagat, lagi kong tinatanong kung gumagalaw ba ito. Kapag sinabi nilang hindi, iisa lang ang sinasabi ko, lumayo kayo. Dahil may mga ilaw sa dagat na maaaring gabay ng ibang mangingisda. Pero may mga ilaw din na mas mabuting huwag mo na lang sundan.